Sa gitna ng mas tumitinding tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay sa wakas inaprubahan na ng Estados Unidos ang pinakamalaking weapons transfer nito sa kasaysayan kung saan ayon sa Reuters ay umabot sa $11 billion ang halaga ng mga armas na ipadadala sa Taiwan kabilang ang HIMARS launchers, ATACMS missiles at mga anti-tank weapons. Bagay na lubhang ikinagulat at ikinagalit ng Beijing. Ito na ba ang kinatatakutan ng China na bagay na lubos na magpapahirap sa kanilang tuluyang pananakop sa Taiwan? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa loob ng maraming taon, paikot-ikot ang China sa paligid ng Taiwan parang mandaragit, naghihintay ng tamang pagkakataon. Araw-araw na military patrols, simulated invasion drills, mga fighter jets na tumatawid sa median line. At pinanood ito ng buong mundo, naglabas ng mga pahayag ng pag-aalala na nawagan ng pagpipigil. Pero ngayong linggo, nagpadala ang United States ng mensahe na hindi pwedeng baliwalain ng Beijing. Ayon sa Reuters, isang $11 billion sa armas, ang pinakamalaking single arms package na naibigay sa Taiwan, 82 HIMARS launchers, 400 at 20 na attack missiles, mahigit 2,500 anti-tank weapons. At ito rin ang parehong sistema na dumurog sa puwersa ng Russia sa Ukraine. Nagbabala ang Foreign Ministry ng Beijing na pwede nitong gawing delikado ang Taiwan sa military confrontation at digmaan. Pero ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng linggong ito. Hindi lang ito tungkol sa Taiwan, ito ay tungkol sa isang bagay na umaasa ang buong mundo. Ang package ay nagkakahalaga ng tinatayang $11 billion na nakalatag sa 8 magkakahiwalay na kontrata. Ito ang pangalawang arms deal mula nang bumalik si Trump sa pagkapresidente noong January kasunod ng mas maliit na $330 million na package. Para mas maintindihan, kung maaprubahan, hihigitan ng package na ito ang lahat ng 19 na arms sales sa Taiwan sa ilalim ng Biden administration. Ang kabuuan ng mga iyon ay tinatayang $8.4 billion. Kaya mas malaki ang deal na ito. Ang sentro ng package ay 82 HIMARS rocket launchers kasama ang tinatayang 400 at 20 na ATACMS at iba pang long-range missiles na nagkakahalaga ng tinatayang $4 billion. Makakatanggap din ang Taiwan ng tinatayang 60 M2097 self-propelled howitzers na nagkakahalaga pa ng karagdagang $4 billion. Meron ding Altus loitering munitions at autonomous drones na nagkakahalaga ng $1.1 billion. Pantay na mahalaga rin ang ground warfare component, mga tinatayang 1,500 Javelin missiles at 1,545 TOA 2B anti-tank missiles na nagkakahalaga ng tinatayang $700 million ng sabay. Maliwanag na sinabi ng US Defense Security Cooperation Agency kung para saan ito. Suportahan ang patuloy na pagsisikap ng Taiwan na i-modernize ang kanilang sandatahang lakas at mapanatili ang isang maaasahang kakayahan sa depensa. Ang credible defensive capability ay may malaking kahulugan kasi ang ibig sabihin talaga nito ay gawing sapat na malakas ang Taiwan para hindi makalusot ang China. Kaya bakit mahalaga ito lampas sa Taiwan Strait? Bakit ang isang isla na may 24 milyon na tao ay karapat-dapat sa pinakamalaking arms package sa kasaysayan ng Amerika? Ang sagot ay nasa kung ano ang tunay na ginagawa ng Taiwan. Para maintindihan kung bakit mahalaga ang $11 billion sa armas, kailangan mong maintindihan kung ano ang nasa puso ng global economy. Mahigit 70% ng pinaka-advanced na computer chips sa mundo ay ginagawa ng isang kumpanya lang na tinatawag na TSMC. Nasa Taiwan ang kumpanyang ito, isang self-governing democracy na nasa 100 miles lang mula sa China. Malinaw na inaangkin ng Communist Party ang Taiwan bilang kanilang teritoryo. Isipin mo ang ibig sabihin nito. Ang mga chips sa iyong phone, ang processors na nagpapatakbo ng artificial intelligence, ang semiconductors sa bawat modernong sasakyan, lahat ito ay nakadepende sa mga pabrika na nasa loob ng saklaw ng gobyerno ng Taiwan. Tingnan ng mabuti kung ano ang nangyayari sa loob ng isang TSMC FAB at mas lalong nakakatakot ang larawan. Extreme ultraviolet lithography machines, atomic scale manufacturing tolerances, libu-libong magkakaugnay na proseso at suppliers. Hindi lang ito mahirap kopyahin. Sa ngayon, hindi ito mapapalitan. Hindi mo pwedeng basta-basta magtayo ng isa pang TSMC gamit lang ang ilang $1 billion at isang ribbon cutting ceremony. Nagmamadali ang Washington na buuin muli ang sarili nitong semiconductor base, naglalabas ng subsidies, export controls at industrial policy para solusyonan ang problema. Pilit naman ng Beijing na makamit ang chip sovereignty, pinipilit ang kanilang mga tech giants na alisin ang American components. Pero pareho nilang naiintindihan ang parehong mabagsik na realidad. Kung makita ng China ang Taiwan o masira lang ang mga fabs nito, magbabago ang balanse ng global power overnight. Ito ang wildcard sa gitna ng AI race at digital economy.
Isang maliit at madaling tamaan na isla na nakadepende ang lahat, na ang politikal na kapalaran ay pwedeng magdesisyon hindi lang kung sino ang mangunguna sa technology, kundi kung sino ang magtatakda ng mga patakaran para sa 21st century world. Kaya ang $11 billion na arms package ay hindi lang tungkol sa regional politics. Ang Taiwan ang pinaka-critical na node sa global technology supply chain. Kontrolin mo ang Taiwan, kontrolin mo ang future ng computing. At malinaw na ipinakita ng Amerika na hindi nila hahayaan na mangyari iyon. Kaya ano nga ba ang kaya ng mga armas na ito at bakit dapat mabahala ang Beijing? Ang package na ito ay nakabatay sa isang konsepto na nakita na ng mundo. Ito rin ang parehong approach na dumurog sa Russian forces sa Europe. Ang HIMARS at ATAK-MS ay nagbibigay sa Taiwan ng long-range precision strike capability hanggang sa daan-daang kilometers. Ibig sabihin, pwede nang tamaan ng Taiwan ang Chinese staging areas, military ports, airfields at invasion fleets bago pa man sila makarating sa baybayin ng Taiwan. Ang paggamit ng Ukraine sa HIMARS at ATAK-MS laban sa Russian logistics at command posts ay ipinakita kung gaano katindi ang mga sistemang ito. Ang mga ammunition depots, command centers at troop concentrations ng Russia ay naging rubble mula sa malayong distansya. Ngayon, magkakaroon ng parehong kakayahan ang Taiwan. Ang M109A7 self-propelled howitzers ay nagbibigay ng mobile artillery na pwedeng sumuporta sa counter-landing operations. Maaari silang mabilis na lumipat ng posisyon para umiwas sa Chinese counter-battery fire, katulad ng pagtulong nila sa Ukrainian forces na makaligtas laban sa superior artillery ng Russia. Partikular na nakakatakot ang Altius loitering munitions. Ang mga drones na ito ay pwedeng lumutang sa isang area ng matagal, nagbabantay at naghihintay sa high-value targets, mga barko, armored vehicles, command posts. Kapag nagtangkang tumawid ang concentrated amphibious forces sa Taiwan Strait, ginagawa ng mga drones na ito ang crossing na parang kill zone. Then, nandyan pa ang Javelin at T-missiles. Ito ang iconic anti-tank weapons mula sa Ukraine War. Kilala bilang simbolo ng Western support na nagpahina sa Russian armor sa paligid ng Kiev at Kharkiv. Ang stockpile na mahigit 2,500 advanced anti-armor weapons ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Kahit anong landing force ay haharap sa matinding defensive fire katulad ng naranasan ng mga Russian units sa Ukraine. Sa madaling sabi, ini-export ng United States ang Ukraine Defense Toolkit sa Taiwan Strait. Ang parehong armas, parehong konsepto ay nagpapamahal sa pagsalakay ng sobrang mahal na magdedesisyon ng attacker na hindi sulit ang presyo. Pero bahagi lamang ng kwento ang mga armas na ito. Binago rin ng Taiwan kung paano sila nagpaplano ng pakikipaglaban. Inanunsyo ng Taiwan ang shift sa military doctrine na ginagawang mas delikado ang arms package na ito para sa Beijing. Isinumiti ng Ministry of National Defense ang ulat na nagsasabing kaya ng militar na tumugon agad sa anumang biglaang Chinese attack. Ang pangunahing pagbabago ay ang paglipat sa decentralized command. Ganito ang ibig sabihin nito, kung biglang umatake ang China, lahat ng units ay magpapatupad ng distributed control nang hindi naghihintay ng utos. Sa ilalim ng decentralized mode of command, automatic nilang isinasagawa ang kanilang combat missions. Ito ay direktang sagot sa Chinese at Russian-style playbooks. Malinaw na pinag-aralan ng mga Chinese planners ang galaw ng Russia noong 2022 laban sa Ukraine. Pinipreposisyon ang puwersa sa paligid ng target sa ilalim ng cover ng exercises tapos biglang lilipat mula drills papunta sa totoong atake. Ang doktrin ng Taiwan ay isinulat para eksaktong kontrahin ang senaryo na iyon. Kung biglang maging tunay na invasion ng Chinese exercises, autorisado ang local units na lumaban agad. Walang paghihintay ng utos mula sa Taipei, walang paralysis habang sinusubukan ng commanders na abutin ang kanilang superiors. Ito ay strategically devastating para sa plano ng Beijing. Binubura nito ang concept ng exercise to attack surprise na ginamit ng Russia. Pinipigilan nito ang electronic warfare at decapitation strikes kasi kayang ipagpatuloy ng units ang labanan kahit may problema sa communications, blackout o pagkawala ng leadership. Ayon sa isang analysis sa Washington, malinaw na ipinakita ng Taiwan na na-decentralize na ang military command structure nito na nagbibigay daan sa mga units sa initiative ng local commanders na tumugon agad sa isang surprise attack. Ang mabilis na knockout blow ay nagiging mas hindi plausible. Sa halip, kailangan planuhin ng Beijing ang matagal at mabigat na urban at coastal combat laban sa units na patuloy na kumikilos ng independent at ang Taiwan lang ang bansa na naghahanda laban sa Chinese aggression. Openly, pinapalakas ng Japan ang sarili laban sa Chinese military pressure lalo na sa paligid ng Taiwan at First Island Chain. Lumipat ang Tokyo mula cautious hedging patungo sa explicit military preparations na nakatuon sa pagdeterrent sa China. Ang Yonaguni Island, ang pinakamalapit na inhabited territory ng Japan sa kanluran, ay nasa tinatayang 110 kilometers lang mula sa Taiwan. Ngayon, ito ay isang forward outpost para sa Japanese surveillance at missile deployments na nakatutok sa pagmamanman at pagkontra sa Chinese activity.
Malinaw na sinabi ng Tokyo na ang seguridad ng Taiwan ay direktang konektado sa sariling seguridad ng Japan. Anumang galaw ng China sa Taiwan ay automatikong nakakaapekto sa Japanese territory, sensors at weapons. Nagsimula na ang Japan's Maritime Self-Defense Force na i-integrate ang high-energy laser systems sa kanilang warships. Ang test ship JS Askar ay may nakalagay ng 100 kilowatt class laser. Ito ay ginawa para magbigay ng point defense laban sa drones, maliliit na barko at papapasok na missiles sa relatively low per-shot cost. Para sa China, pinapahirap nito ang saturation attack concepts. Ang pagpapalakas ng Japan ay hindi nangyayari ng mag-isa. Binuksan din ng Pilipinas ang mas malawak na access para sa US forces sa bases na nakaharap sa Taiwan at South China Sea. Nag-i-invest naman ng malaki ang Australia sa long-range strike at nuclear-powered submarines sa ilalim ng AUKUS. Malinaw na tinutukoy ang military rise ng China bilang dahilan. Sa halip na takutin ang mga karatig bansa sa pagiging passive, pinilit ng Chinese military pressure ang mga ito sa coordinated technology heavy rearmament drive. Lalo nang napapaligiran ng China ng mga karatig bansa na hindi lang tumutol sa pressure nito kundi nag-i-integrate militarily sa isa't isa at sa United States. Malaki ang epekto nito sa operational environment ng Beijing para sa anumang Taiwan scenario at alam ito ng Beijing. Ang tugon ng China ay mabilis at predictable. Sinabi ng Foreign Ministry spokesman na si Guo Jiakun na seryosong nilalabag ng arms plan ang One China Principle at ang Three China-US Joint Communiques. Binigyang diin niya na malubhang nilalabag nito ang sovereignty, security at territorial integrity ng China. Sa partikular na matalim na wika, nagbabala si Guo na pwede nitong itulak ang Taiwan Strait sa delikadong sitwasyon ng military confrontation at digmaan. Hinimok niya ang Washington na agad itigil ang mapanganib na aksyon ng pag-arm sa Taiwan at sinabi na ang suporta ng US sa Taiwan ay sa huli makakasama sa sarili nito at anumang pagsisikap na gamitin ang Taiwan para pigilan ng China ay nakatakdang mabigo. Tinawag ng Taiwan Affairs Office na blatant interference sa internal affairs ng China ang sales. Binanggit ng spokesperson na si Chen Bininoa na ang Taiwan issue ay nasa core ng vital interests ng China at ang unang red line na hindi pwedeng tawirin. Inakusahan niya ang ruling party ng Taiwan ng pagdisturbo ng kapayapaan, paglikha ng krisis at pag-incite ng digmaan. Pero ipinapakita ng maximalist rhetoric ng Beijing ang isang hindi komportabling katotohanan. Hindi kayang pigilan ng China ang sale. Hindi nila pwedeng itigil ang Taiwan sa pagpapalakas ng depensa. At sa pamamagitan ng pagbibigay babala tungkol sa panganib ng digmaan, pinapalakas mismo ng Beijing ang narrative na gustong ipakita ng Washington sa mundo. Isang agresibo, coercive na kapangyarihan na nagbabantang demokrasya. Katulad ng banta ng Russia sa Ukraine, ang package na ito ay formal na nakatuon sa China. Pero ito rin ay mensahe sa Moscow, sabay na nag-a-arm ang Washington sa Ukraine, sa Europe at Taiwan sa Indo-Pacific gamit ang parehong pamilya ng systems, HIMARS, ATACMS, Javelin at drones. Ipinapakita nito ang coordinated military standardization laban sa authoritarian powers. Para sa Russia, ang package na ito ay pampublikong pagkilala na ang lessons ng Ukraine ay ngayon institutionalized bilang template sa pagharang ng aggression kahit saan. Naiintindihan ng mga Russian planners na anumang karagdagang pagkabigo ng Russian-made equipment laban sa US standard systems ay lalo pang magpapahina sa arms export brand ng Moscow. Ang brand na iyon ay matindi ng napinsala ng Ukraine. Ang tradisyonal na selling point ng Russia, mas murang artillery at air defense, ay lumalabas na obsolete kapag bumili ang US partner, gaya ng Taiwan, ng eksaktong systems na sumira sa Russian formations. Ang malakas na armed Taiwan ay pinipilit din ng China na maglaan ng mas maraming resources sa Taiwan Strait at coastal defenses. Ito ay indirect na nagpapahina sa kapasidad ng Beijing na suportahan ang Russia materially at diplomatically sa Europe. Sa pamamagitan ng matinding suporta sa Taiwan habang ang Russia ay naiipit sa Ukraine, ipinapakita ng US ang kumpiyansa na kayang panatilihin ang extended multi-theater confrontations laban sa Moscow at Beijing ng sabay. Pinapahina nito ang narrative ng Kremlin na ang West ay nasa systemic decline. Ginagawa ng US ang Ukraine at Taiwan na mirror images, high-tech, missile-heavy defenses na idinisenyo para pahinain ang mas malaking invaders. Bawat tagumpay ng mga sistemang ito sa Ukraine ay implicit warning shot sa China at direktang propaganda blow sa claims ng Russia na overrated ang Western systems. Ang pinaka-advanced na chip sa mundo, ang AI race, ang future ng computing, lahat ay nakadepende sa isang isla na nasa 100 miles lang mula sa isang authoritarian power na tumatanggi na ipagwalang bahala ang invasyon. Ipinadala na ng Amerika ang pinakamalinaw na signal na hindi nila hahayaan na bumagsak ang Taiwan. $11 billion sa armas, ang parehong systems na nagpahina sa Russia sa Ukraine.
isang regional alliance na lalong tumitibay sa bawat Chinese provocation at isang Taiwanese military na nirewrite ang doctrine nito para lumaban mula sa unang sandali ng atake kahit may o walang utos mula sa taas. Galit na galit ang Beijing pero ang galit ay hindi estratehiya at habang mas maraming pagbabanta ang China, mas lalo ang mundo ay nag-aarmas laban dito.